Blessings, blessings, blessings sa ating lahat. Hug, 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 mga minamahal na mga kapatid. Matagal-tagal na rin naman tayong walang 3D na hug, pero ipag-pray natin na sa lalong madaling panahon ay bumalik na sa maraming bagay ang mga bagay-bagay. Pero kahit na matapos ang lockdown, huwag muna hug-hug dyan. Kailangan mga virtual besos pa rin, mga flying kisses. Kailangan huwag tayong kandarapa sa pagbabalik ng dating mga sistema hanggang hindi tayo sure na pwedeng-pwede na ang mga yon. At yan ang ating pag-aaral ngayon. Ang ating title, Huwag Kandarapa. Huwag magmadali. Huwag lagi na maisip na tayo ay kailangang agad-agad bumalik sa dati. Tingnan natin ang mga lockdown people. Sila Noah. Yan ang mga original lockdown people, Genesis 8:1. But God did not forget about Noah. Alam na natin yung kwento, bumaha, napakalaking baha. Sila Noah ay gumawa ng sasakyang pangdagat, lumutang siya at kasama ng mga hayop doon na kanyang alaga. So, sabi, God did not forget about Noah. God remembered him, all the animals that were with him in the boat. God made a wind blow over the earth, and all the water began to disappear. So God does not forget us at quarantine or at lockdown, tulad ng God did not forget Noah. God is the same yesterday, today, and tomorrow. The beginning of the end of lockdown. Daig talaga nila Noah ang naka-lockdown kasi nandun sila sa sakyang pagtubig na yun na hindi naman yun nagbabiyahe, lumulutang lang. Tapos sa kasara dahil ang lakas ng ulan, so nandun lang sila sa loob. Ang tagal nun, ang daming mga araw, naniwalang dungaw-dungaw sila, nandun lang sila sa loob. Genesis 8:2-5, rain stopped falling from the sky, and water stopped flowing from under the earth. The water that covered the earth began to go down. After 150 days, the water was low enough that the boat touched land again. That's 5 months. At hindi natin ma-specify right na kung kailan nagsimula yung bilang ng 150 days. Yung ba ay noong nagsimulang pumatak ang ulan o noong nagsimulang tumaas ang tubig. But in any way, may 50 days involved here. 5 months bago nag-touchdown sa lupa yung ilalim ng kanilang sasakyang pantubig. The boat stopped on one of the mountains of Ararat. This was the 70th day of the 7th month. The water continued to go down, and by the first day of the 10th month, the tops of the mountains were above the water. So, napakahaba ng panahon na nakasakay sila doon sa ark. At sa wakas, nakita na nila yung mga ituktok ng bundok, lumutang na mula sa tubig, bumababa na yung water level. At sinabi, nag-land daw doon sa Mount Ararat. Ngayon, hanapan yung mga tao ng remnants ng ark na yan. Nasaan ba yan? Nasa Turkey daw. Imbes hanapin yung lesson ng story. Ano ngayon kung nakita mo yung mga kahoy niyan? Ano ngayon kung nakita mo yung remnant ng sasakyan? Ang importante, do we learn the lesson from the life of Noah and this flood? Genesis 8:6-9. Let's look at the progressive steps to the opening of the ark. Remember, ang title ng pag-aaral natin, Huwag Kandarapa. And really, to be very emphatic, huwag kandarapa sa paglabas sa ark. Which really means, huwag kandarapa sa paglabas ng bahay. Which really means, huwag kandarapa na kahit matapos ang lockdown, huwag magkandarapa na lumabas agad. The steps in preparation for this embarkation were in the verses. Verse 6, 40 days later, Noah opened the window he had made in the boat. So hindi siya nagbukas agad, 40 days later pa, bago siya nagbukas. Then, he sent out a raven. May mga alaga kasi siya mga ibon doon sa loob, pinawalan niya yung uwak. The raven flew from place to place until the ground was dry and the water was gone. Yung raven na malakas lumipad, inuna niyang pawalan. Hindi siya ang lumabas agad, yung raven. Noah also sent out a dove. He wanted it to find dry ground. He wanted to know if water still covered the earth. So, yung raven hindi bumalik. No, pinalabas naman niya ngayon, pinalipad niya ang dove. Ang
kalapati. Pero, hindi pa rin siya lumabas. Remember, hindi siya kandarapa. The dove could not find a place to rest because water still covered the earth. So the dove came back to the boat. Noah reached out his hand and caught the dove and brought it back into the boat. Iba-iba ang mga kakayanang lumipad, yung raven, ang layo-layo ng narating, di bumabalik, yung dove bumalik agad. So, nakita ni Noah, ay wala pang pwedeng dapuan, wala pang safe na lugar. So, nanatili sila sa loob ng ark. Genesis 8:10-11. After 7 days, Noah again sent out the dove. Or you see, another 7 days. In that afternoon, the dove came back to Noah. The dove had a fresh olive leaf in its mouth. This was a sign to show Noah that there was dry ground on the earth. Kaya naging symbol ng logo yung dove na mayroong kagat-kagat na dahon ng olive. No? Ibig sabihin, hope. May life na uli. At kadalasan naging symbol ito of peace. Kasi yung peace, hope. May hope of peace. So may uwi-uwi ng maliit at munting dahon itong kalapate. Ibig sabihin, tumubo na uli mga halaman, sumulpot na sila mula sa pagkakalubog sa tubig. So life is returning to normal. Genesis 8:12. 7 days later, Noah sent the dove out again, but this time the dove didn't come back. So another 7 days, sagitin na naman siya. Meron na ng uwi-uwing dahon. At nung after 7 days, pinawalan niya ang kalapate, hindi na bumalik. Ibig sabihin, may nadapuan na, may pwede nang tirahan, pwede nang magsimula uli ang buhay ni kalapate. May lesson in life. Diba? Marami. Kayo mag-isip kung anong lesson yan. Huwag magkandara pa sa paglabas. Kahit parang pwede na, huwag agad-agad para sigurado. Genesis 8:13-14. After that, Noah opened the door of the boat. He looked and saw that the ground was dry. This was the first day of the first month of the year. By the 27th day of the second month, the ground was completely dry. So, halos 2 buwan pa bago natuyo talaga ang lupa. So, hindi pa rin lumalabas sila Noah. Genesis 8:15-19. Then God said to Noah, "Leave the boat. You, your wife, your sons, and your sons' wives should go out now." So, hindi nangahas si Noah at ang kanyang pamilya na lumabas kahit natuyo na yung lupa, kahit na yung kalapati hindi na bumalik, kahit lumutang na uli yung mga halaman at yung mga bundok ay lumabas mula sa pagkakalubog. Hinintay nila ang clear go signal from God. Tulad din natin, tayo ang kwento dito ha. Hindi tayo lalabas agad hanggang hindi clear ang go signal from God. Siyempre, don't expect God to make a personal appearance and talk to you na, labas na ng iyong villa, ng iyong mansion. Siyempre, ano yung ibig sabihin na sinasabi na ng Diyos? Look at natural law. Because natural law is written by God. So, pag sinasabi na ng science, sinasabi na ng medicine, sinasabi na ng health authorities na pwede na, that's when we go out. At kahit na yung iba, lumabas agad o palabasin agad ng authority kasi yung economy, yung mga ospital, yung industriya, kailangan paandarin. Kung ikaw, mayroon pang kakayanan na manatili pa sa loob, huwag mo na makihalubilo, huwag mo na lumabas agad. Kung meron kang kakayanan na ganon, huwag ka rin munang lumabas agad. Para hindi ka muna pamparami sa sobrang marami bigla. Obserbahan muna natin kung ano talaga ang mangyayari, kung talagang safe na, bago ka lumabas. Yan ang tinutumbok ng kwentong ito. Kaya yan ang ating lesson ngayon. At sa day by day, ang mga churches natin, kahit sabihin pa ng authorities na, pwede na, maglabasan na kayo, wait pa tayo. A few more days, maybe a few more weeks, bago tayo mag-resume ng mga big events, mga activities ng maraming tao. Dahil itong si Noah, ang tagal-tagal niya naghintay. Yan ang gusto kong matutunan natin from him. Huwag tayo magkandara pa. Kung nakapagtiis tayo sa lockdown, sa quarantine, ngayon kung na-modify na yan, pinapalabas na yung mga iba, lalo namang kaya na natin magtiis nun. So, huwag muna tayong magkandara pa. Bring every living animal, sabi ng Diyos, out of the boat with you, all the birds, animals, and everything that crawls on the earth. These animals will make many more animals, and they will fill the earth again. So there is a new beginning.
At itong dinadalangin natin, inaasahan na matapos ang mga lockdown na ito, matapos ang lahat ng ginagawa ng otoridad, at matapos ang pagtutulungan ng lahat ng mga mamamayan, humanity will have a new beginning. Not only a family, not only a community, a region, a nation, humanity. Kasi buong humanity na apektuhan itong lockdown na ito eh. So Noah went out with his sons, his wife, and his sons' wives. All the animals, everything that crawls, and every bird left the boat. All the animals came out of the boat in family groups. So you see, family group, para mga lockdown, parang quarantine, pamilya. Yun talaga. Kaya ang isang major lesson itong ating mga naranasan, love your family. Yung talaga naman pag mayroong mga crisis, pag may mga lockdown, pamilya mo pa rin talaga ang uuwian mo, kayo-kayo pa rin na magtutulungan. Bagamat sa mga panahon ngayon, may mga pamilyang napaghiwa-hiwalay dahil nawala ng transportation, nagkaroon ng mga travel restrictions. Pero matapos ang mga ganitong restriction at magkabalikan ng mga pamilya, I think everybody will just have to learn to love the family more, to be more together, to be happier together. Kasi nakita natin ang halaga, lalo na ngayon, ng mga pamilya. At nung sinabihan silang gano'n ng Diyos, doon pa lang sila lumabas. So ang lesson sa atin, huwag kandarapa sa paglabas. Huwag padala sa inip. What shall we do? Like what all intelligent, godly people will do, observe, test, and wait. Tulad ng ginawa ni Noah, pinadala mo na yung raven, lumipad, pinadala yung kalapate, 2 beses, at ang tagal pa bago talaga sila lumabas hanggang walang clear go signal from God. Genesis 8:20. Then Noah built an altar to honor the Lord. Noah took some of all the clean birds and some of all the clean animals and burned them on the altar as a gift to God. Well, it was their system then. Tayo hindi na ganun. Hindi na tayo ngayon nagsusunog ng mga kung ano-anong mga hayop para offering. Pero ang mahalaga, mga kapatid, build an altar for God. Whatever it means now to us as a church, whatever it means now to us as a community of many churches, and whatever it means to us now as individuals, as families. Whatever it means to you, make an offering. Paglabas ni Noah, ang ginawa niya, he made an offering. At yun ang gawin nating goal. Paglabas natin from lockdown, from quarantine, let's make an offering. Let's build an altar for God. Ito man ay charitable work, ito man ay contribution to very good causes, to the care of nature, o contribution, mga offerings natin, collection sa mga churches for our humanitarian work, for all the projects of the church that is aimed to help everybody socially, emotionally, spiritually. Yun ang gawin natin. Make an offering. And you have to personally decide what that offering will be or what those offerings will be. Then begin new life with God first. Ang inuna ni Noah, hindi sila nag-party agad ha. Hindi sila nag-barbecue. Hindi sila nagsayawan agad. No, ang inuna nila, they build an altar, make an offering. Do that. Yun ang gagawin natin sa ating buhay dahil yun ang nakakalugod sa Panginoon at yun ang tama. Sa Panginoon na nagligtas sa atin sa flood na yon at sa Panginoon na nagbigay sa atin ng sasakyang pangtubig, nagbigay ng provision hanggang tuluyang bumalik ang earth sa dati at nakalabas na tayo, Diyos pa rin dapat ang pasalamatan at purihin. Genesis 8:21-22. The Lord smelled those sacrifices and it pleased Him. The Lord said to Himself, I will never again curse the earth as a way to punish people. So nakita nyo, sinabi ng Diyos, hindi ko na uli susumpain ang mundo, ang lupa, ang earth bilang paraan ng pagpaparusa sa mga tao. Tapos ngayon, many insist na curse ng Diyos ang salot. Yung mga super religyoso dyan, nilalagyan na naman nila ng religious meaning ang virus. Imbes basahin nila yung biological, scientific meaning, lagi nilang nilalagyan ng lambong ng Dark Ages religiosity and superstition. Kaya tuloy laging nagmumukhang nakakatakot eh. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko na uli susumpain ang mundo ng ganyan. Tapos ngayon, ipinagpipilitan pa rin ng iba na sumpayan ng Diyos, galit ang Diyos. Iniimbento nila yung mga takot nila.
People are evil from the time they are young, but I will never again destroy every living thing on the earth as I did this time. So sinabi na nga, hindi na niya uli gagawin yan. As long as the earth continues, there will always be a time for planting and a time for harvest. There will always be cold and hot, summer and winter, day and night on earth. So tuloy ang buhay, sabi ng Diyos. Hindi ko na ulitin yan, sabi niya. Genesis 9, Then God said to Noah and to his sons with him, I now establish my covenant with you and with your descendants after you, and with every living creature that was with you, the birds, the livestock, and all the wild animals, all those that came out of the ark with you, every living creature on earth. So sabi ng Diyos, magkikipagkasundo ako sa inyo. May covenant tayo ha, may contract tayo. Lahat kayong mga tao at lahat kayong mga hayop na nandyan sa ark na yun na lumabas, ito ang atin ngayong usapan. Verse 11, I establish my covenant with you. Never again will all life be destroyed by the waters of a flood. Never again will there be a flood to destroy the earth. Pangako yan. Tapos ngayon, meron na namang global warming fears. Takot na takot ang mga tao sa natutunaw na yelo sa mga North and South Poles. Ilang beses na yung natunaw na buo. Look at geology. Look at the history of the earth. Even archaeology will show all of this. Pagtaas ng tubig, pagbaba ng tubig, pagtaas ng tubig. Tapos ngayon, pinapanakot na naman yan ng mga end-time scenario ng mga tao para magdagdag ng mga fear. We really should take care of the planet, but not fear. Dahil sinabi ng Diyos, hindi ko na uulitin ang ganyang dilubyo. So after the lockdown, do not return to old ways without positive, beautiful changes sa ating pag-iisip, sa ating habit, sa ating lifestyle. Do not return to old ways without improvement. Improve natin ang ating paraan ng pagmamabutihan sa isa't isa, pakikitungo sa kalikasan, sa mga halaman, sa mga hayop, sa hangin, sa tubig, sa mga bundok. Lahat yan, improve natin. Kasi maraming nagsasabi na kaya nagkaganito, there's imbalance in nature. Na dahil inuubos natin yung mga hayop, nagkakaroon ng extinction, na tinitirhan ng ganito mga mumunting mga life, wala na silang matirhan kaya sa tao na lumilipat. So para huwag tayong lipatan, dapat maraming hayop, hindi natin inuubos, which means huwag natin ubusin ang mga gubat para may tirahan yung mga hayop, huwag natin dumihan ng mga tubig para may tirahan sila. Kasi yung mga dating nakatira sa kanila, naglilipatan na sa tao kasi inubos na ng tao yung mga hayop. At yung mga gubat at mga tubig na tirahan ng mga hayop, na tinitirhan ng mga microorganisms. So do not return to our old ways without improvement in our behavior, in our lifestyle, without refinement in the way we deal with God, with one another, with animals, with plants, with nature. Marami tayong oras mag-isip-isip. Pero magpasya tayo bilang tao, bilang pamilya, bilang komunidad, bilang region, bilang bansa, bilang humanity, that let us learn lessons from this experience. It is a global experience, therefore the lesson should be global in effect, global in expanse and reach. Dapat baguhin natin ang pakikitungo sa creation, sa creatures na ginawa ng Diyos para hindi maulit ang ganitong mga crisis. God bless us all.